April 14, 2023, dalawang magkaibigan ang makikitang magkasama sa Mekong Riverbank sa Ratchaburi, Thailand upang makilahok sa taunang Buddhist tradisyon kung saan isa sa mga aktibidad ay ang pagpapakawala ng mga isda sa ilog. Kuha sa CCTV si Siriporn Kanwong habang ito ay masayang naglalakad sa gilid ng Mekong River, dala ang supot na may lamang isda. Walang ano-ano ay bigla na lamang itong nag-collapse at nawala ng malay hanggang sa ito ay tuluyang malagutan ng hininga. Sinubukan siyang tulungan ng mga nagkasaksi ng pangyayari, ngunit nabigo silang iligtas ang kanyang buhay. Ipinagtaka rin ng mga nagkasaksi kung bakit basta na lamang itong iniwan ng kasama niyang babae na nakilalang si Sararat Rangsiwutaporn na naglakad palayo sa kanyang kaibigan nang makita niya itong bumulagta. Labis na ipinagtaka ng mga magulang ni Kanwong ang kanyang sinapit sapagkat walang sakit ang kanilang anak, kaya't masusi nilang pinaimbestigahan ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang natuklasan ng mga otoridad ay gumulat at naghatid ng takot sa mga mamamayan ng Ratchaburi. Ano nga kaya ang tunay na dahilan ng biglaang pagpanaw ng biktima sa gilid ng ilog? Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ng isang babaeng kung titingnan ay walang gagawing masama sa kanyang kapwa. Masayang nagpaalam si Siriporn Kanwong sa kanyang ina na pupunta ito sa taunang selebrasyon na isang Buddhist tradisyon na gaganapin malapit sa Mekong Riverbank sa Ratchaburi, Thailand. Kasama raw nito ang bago nitong kaibigan na si Sararat Rangsiwutaporn, 36 na taong gulang. Wala sa hinagap ng kanyang ina na isang trahedya pala ang nakatakdang maganap oras na pinayagan niya itong umalis. Kaya naman labis-labis ang kanyang pagsisisi nang maganap ang hindi niya inasahan. Walang sakit ang kanyang anak kaya't labis niyang ipinagtaka kung bakit bigla na lamang itong nag-collapse at namatay. Mas tumindi pa ang kanyang hinala nang matuklasan ng mga investigador na nagtataglay ng nakalalasong kemikal na kung tawagin ay cyanide ang sistema ng katawan ng biktima. Dagdag pa na nawawala ang mamahaling bag ng kanyang anak, kabilang ang 40,000 baht na may katumbas na 60,000 piso at halos $1,000 o nasa mahigit sa 50,000 piso. Nawawala rin ang 2 cellphone ng biktima. Sa puntong ito, nagsagawa ng inisyal na investigasyon sa kaso ni Kanwong ang mga pulis at nang tanungin nila si Am kung kasama niya sa festival si Kanwong, itinanggi nitong magkasama sila ng araw na yon. Ngunit iba ang kwentong nakita ng mga pulis sa CCTV at nang ipakita nila ito kay Am, hindi na ito nakapagkaila. Inaresto siya ng mga pulis noong April 25, 2023 at sa pagsisiyasat ng mga pulis, natagpuan ng mga ito ang isang bote ng cyanide sa kanyang tahanan. Nang mapabalita ang kasong ito sa media, ilan pang pamilya ang kumontak sa mga pulis nang mapagtanto nila na maaaring biktima rin ni Am ang kanilang mga kaanak na katulad ni Kanwong ay biglaan din ang naging kamatayan at minsan ding naging kakilala o naging kaibigan ni Am. Isa ring pagkakatulad sa insidente sa ilog sa mga naging biktima nito na si Am din ang huling kasama ng mga biktima bago sila nasawi. Coincidence nga lang ba o may kinalaman si Am sa mga ito? Si Sararat Rangsiwutaporn o mas kilala sa tawag na Am ay nakapagtapos ng kolehiyo sa Nakhon Pathom Ratchabat University nasa kanlurang bahagi ng Bangkok. Taong 2009 nang makakuha siya ng diploma at nagtrabaho sa 3 nangungunang insurance company sa Thailand mula 2012 hanggang taong 2022. Ganun pa man, ayon sa mga investigador, wala namang ginawang insurance claim si Am sa 12 insurance policy na naibenta nito sa pagitan ng mga taong siya ay nagtatrabaho bilang insurance representative.
Nakapag-asawa si Am ng pulis na si Vitun Rangsiwutapon na nakasama niya hanggang taong 2022. May 2 anak sina Am at Vitun at tahimik na naninirahan ang kanilang pamilya sa isang apartment na pabahay ng gobyerno para sa mga pulis. Ayon sa mga kapitbahay ni Am na pawang mga pulis din, tahimik ito at nakikipag-usap lamang sa ilang mga kapitbahay na tansya nito ay may mga kaya sa buhay. Ngunit sa hindi malamang dahilan, naghiwalay ang mag-asawa noong taong 2022 at bago matapos ang taong ito, nagsimula si Am na makipag-date sa isang 35-year-old guy na si Satisak Punkon. 4 na buwang buntis si Am nang bigla ang mamatay ang kanyang boyfriend na si Satisak Punkon noong March 12, 2023 at nang mapag-alaman ito ng mga investigador, naisip nilang maaaring naging biktima rin ito ni Am matapos silang maghapunan at biglang mawalan ng malay sa isang gas station. Naisugod at nakalabas pa ito ng ospital, ngunit agad rin itong nasawi. At pagkatapos ay sinubukan ni Am na ipa-insure ang kanyang nobyo ng malaking halaga. Dahil dito, nagsuspecha ang insurance company kay Am, kaya itinimbre siya nito sa mga pulis. Dahil sa bagong impormasyong nakalap ng mga pulis, mas tumindi pa ang mga ebidensya laban kay Am dahil sa 15 pang mga kaibigan ni Am na ang edad ay nasa 33 hanggang 45 na pawang malulusog at walang iniindang karamdaman, ang biglaan na lamang nangamatay na si Am ang huling nakasama. 14 sa mga ito ang natuluyan, kabilang ang 2 pulis. Ang isa ay nasawi noong April 1, 2023, sanhi ng respiratory and cardiac failure. Isang CCTV footage ang napasakamay ng mga pulis kung saan makikita ang babaeng pulis na nakaupo katabi si Am nang bigla na lamang itong mag-collapse at mauna ang ulo sa lupa. Kapansin-pansin din habang nagaganap ito, ang babaeng katabi ng pulis ay abala pa sa kanyang kausap at tila wala itong pakialam sa nangyayari sa kanyang tabi at tuluyang umalis. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, taong 2015 nang magsimula ang misteryong pagkamatay ng mga taong napapalapit kay Am. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng nakilala lamang sa pangalang Sai. Mula ito sa mayamang pamilya na naging kaibigan ni Am simula pa sa pagkabata. Madalas daw nitong pautangin si Am, ngunit nagkahiwalay ang dalawa nang mag-asawa ito ng foreigner at mga ibang bansa. Taong 2015 nang magbalik ito sa Thailand at si Am pa mismo ang sumundo sa kanya sa airport. Pagdating di umano nito sa kanilang tahanan, bigla na lamang itong nag-collapse at tuluyang nasawi sanhi ng heart failure. Ikinabigla ito ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina at asawa dahil malusog ito at walang iniindang karamdaman. Ipinagtaka rin daw ng kanyang ina kung bakit bigla na lamang nakialam si Am sa financial matters ng kanyang anak. Ngunit noon ay wala silang kaduda-duda sa mga ikinikilos ni Am dahil ang alam nila'y matalik na kaibigan nito ng kanyang anak at nais lamang nitong tumulong. Hanggang sa kumalat na nga sa media ang pagkakasangkot nito sa kaso ng pagkamatay ng kaibigan nito noong April 14, 2023 habang ginaganap ang taunang selebrasyon ng Buddhist tradisyon malapit sa Mekong Riverbank. Kaya naman naisip ng pamilya ni Sai na maaaring may kinalaman din si Am sa biglaang pagkamatay nito. Ipinagbigay alam nila ito sa mga pulis dahil ng mga panahon daw na ito, bigla na lamang pinutol ni Am ang kanyang komunikasyon sa pamilya ni Sai. Bagay na ngayon lamang napagtagpi-tagpi ng ina nito. Pagkatapos ng insidenteng ito, pansamantalang tumigil si Am sa kanyang krimen noong 2020. Ngunit mula noong taong 2021 hanggang 2023, 13 sa mga naging kaibigan nito ang nasawi na may katulad na sintomas sa nauna niyang naging biktima. Ang ilan sa kanila ay namatay matapos pautangin si Am ng pera, habang ang iba naman ay nawawala ng mahahalagang gamit matapos mamatay ng biglaan. Ang dapat sanay pang 15 biktima ni Am na si Kantima na naging kaibigan ni Am ay swerteng nakaligtas sa bagsik ng laso nito. Nagpunta ang dalawa sa isang shopping mall at sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong nakaramdam ng pananakit ng kanyang lalamunan.
1 linggo bago ito maganap, pinautang siya ni Kantima Paisard ng 250,000 baht o nasa higit $7,000. Dahil masakit ang lalamunan, binigyan siya ni Am ng herbal cough syrup na mainam daw sa pangangati ng lalamunan, kaya ininom niya ito pagkasakay niya ng kotse. Pero habang nagdadrive ay bigla raw itong nakaramdam ng pamimigat ng kanyang dibdib. Sinubukan niyang tawagan si Am pero hindi ito sumasagot. Swerteng nakadial pa siya sa emergency hotline. Ngunit pagdating ng medic, hindi na siya humihinga. Ngunit hindi pa niya talaga oras dahil na-revive siya ng mga doktor. Mula noon ay kaduda-dudang hindi na nagpakita at nagparamdaman lang si Am sa kanya at hindi na rin ito ibinalik ang perang inutang nito sa kanya. Naniniwala si Kantima na kung hindi siya na-revive ng mga doktor, malamang na siya na nga ang pang-15 biktima nito. Sa pagtatagpi-tagpi ng mga investigador sa kasong ito, napag-alaman nila na itong si Am ay lulong sa online gambling. Sa isang araw ay nakakaubos ito ng milyong pera sa pagtaya sa mga online gambling. Dito nagkapatong-patong ang kanyang mga utang sa credit card upang matustusan ang kanyang pagsusugal. Tinatayang nasa 78 million baht o nasa 2 milyong dolyar ang naubos ni Am sa pagsusugal. Dito niya dinadala ang mga nakukuha niyang pera mula sa iba't ibang mga taong kanyang kinakaibigan. Kaya naman iisa ang naging tanong ng karamihan kung paano siya napapautang ng mga taong ito gayong hindi naman nila ito matagal nakakilala. Gumagamit si Am ng iba't ibang taktika tulad ng pyramid scheme, lottery fraud at mga investment kuno na magbabalik ng malaking tubo ng kanilang pera. Kaya marami siyang nauuto na nagtitiwala sa sinasabi niya. At kapag darating na sa puntong hihingin na ng may-ari ang kanyang pera, dito na niya lalasunin ang kanyang biktima. Dahil ginawa ito ni Am sa iba't ibang mga lugar, walang naghinala na may foul play ang mga nangyaring pagkamatay ng mga taong napapalapit sa kanya. Isang kilalang forensic expert ang nagsabing kulang ang kanilang bansa sa sangay ng kapulisan na responsable sa pag-iimbestiga sa ganitong uri ng pagkamatay na kahina-hinala tulad ng ginagawa sa malalaking bansa tulad sa UK, Australia at Amerika. Sa ganitong paraan, ayon pa sa kanya, maaaring madiskubre kaagad ang ganitong uri ng krimen nang sa gayon ay maraming buhay sana ang naisalba. Sa kabila ng pagsisikap ng mga investigador na paaminin si Am, ni minsan ay hindi niya inamin ang kanyang ginawa kahit pa iminungkahi na ito sa kanya para mapababa ang kanyang sentensya. Pilit ring inalam ng mga pulis kung saan at kung paano siya nagka-access sa ipinagbabawal na kemikal at dito napag-alaman nila na isa palang pharmacist ang kapatid ni Am bagamat hindi na sinabi ng mga otoridad kung natrack nila ang source nito ng naturang cyanide poison. Kasalukuyang nakakulong sa Bangkok si Am Cyanide na naging bansag sa kanya ng media sa kasagsagan ng kanyang kaso. Sinampahan siya ng 14 counts of murder at kung sakaling mapatunayan na siya ay nagkasala at siya ang responsable sa mga nangyari, papatawan siya ng parusang kamatayan at mapapabilang sa listahan ng mga notorious serial killer ng Thailand.